Ang atin pong pagkukuhanan ng ating text ay manggagaling sa kasunod ng nakaraan ninyong pangangaral ni Pastor Bien na inyong napakinggan sa Mateo. Sa Mateo 8, mga talatang 14 hanggang 17. At ganito po ang sinasabi sa atin. At nang makapasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyenan nito na nakaratay dahil sa lagnat. Hinawakan niya ang kamay nito at nawala ang lagnat sa kanya, at siya ay bumangon at nagsimulang maglingkod sa kanya. 16. Nang sumapit ang gabi, dinala nila sa kanya ang maraming taong inaalihan ng mga demonyo at pinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at dinala ang ating mga karamdaman. Naway ang Diyos ay mapupurihan sa pagbasa sa kanyang salita. I am inclined to believe na ang Ebanghelyo ni Mateo, ang kabuuan nito na aklat ay na-introduce na sa inyo ni Pastor Bien. At dito sa ipinapakita ko sa inyo sa screen, ito yung pinaka-summary ng aklat na iyon, na mapansin natin na merong pagkakahati sa 4. At lahat ng yan ay may kinalaman sa hari. Ang hari. Maraming mga hari sa lupa, subalit ang ipinapakilala dito sa Ebanghelyo ni Mateo ay ang hari ng mga hari. At napakinggan natin noong nakaraan na ito ang hinihintay ng mga Hudyo na paparating, na kung tawagin nila ay ang Mesiyas o ang pinahirang isa ng langis na sumisimbolo sa banal na Espiritu. Kaya nga, ang Panginoon Kristo ay dumating na puspos ng Espiritu Santo. Ang sinasabi diyan na sa kabuuan na ito ay isinulat ni Mateo ang pagkakakilanlan ng hari. Siya ay ang ipinangakong hari ng Israel. Subalit, sa ikalawang bahagi ay meron siyang identity na hindi inaasahan at hindi mapapaniwalaan ng mga Israelita, kaya nga siya ay tinanggihan nila. Ano po yun? Nung siya ay hindi niya pinalaya sila nung panahon na yon mula sa pagkakaalipin nila sa imperyo ng Roma. Kaya nga, sila mismo ang nagpapatay sa ating Panginoon Kristo na sumisigaw, ipako siya sa krus. Subalit, ang kanyang patotoo ay napatunayan sa pamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, sa pagkakataong ito, dahil ito yung tema at pagpapakilala ni Mateo, kaya nga, ang pamagat ng pangaral na ito ay The Touch of the King and His Sovereignty. Alam natin na ang hari, siya ay soberano. At least, sa lupang ito, yung pagkasoberano ng isang pinuno ng bansa o isang hari ay limitasyon. Hindi talaga masasabi na absolute. Pero, dahil ang Panginoon Kristo ay hari ng mga hari at siya ay Diyos din naman,
Kaya nga, may kaibahan ang kanyang pagkasoberano. Ngayon, sa ating pag-aaralan ay bibigyan tayo ng ilang mga halimbawa ng pagkasoberano ng ating Panginoon Kristo sa buhay ng mga tao. Kaya ito ay sa pamagitan ng kwento doon sa binasa natin sa Mateo 8 na pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo. Meron siyang hinipo doon at ito ay gumaling. At walang iba kundi ang sa Mateo 8, meron siyang hinipo at gumaling. Ano pong karamdaman iyon? Ang ketongin, di ba? Yung ketong. Okay. Samantala naman, yung alipin ng senturyon, hindi po niya hinipo yun, pero sa kanyang salita, ito po ay gumaling. Pangatlo, at ito yung ating tatalakayin ngayon, meron siyang pinuntahan, at ito po ay yung biyanan ni Pedro. Of course, hinipo niya po ito. At yan muna ang ating tatalakayin. Pero bago yan, merong kayo nakita sa larawan na yan ay yung mga nangasiwa o may kinalaman sa kalusugan ng ating bansa. Kasi noong kamakailan lamang, itong buwan na ito, 9, ang ating gobyerno ay nag-anunsyo tungkol sa pagsisikap para sa modernisasyon ng infrastruktura, ng pangalagang pangkalusugan sa mga rural na lugar para labanan ang madalas na pagkalat ng mga nakahawang sakit sa mga malalayong lalawigan. Ang inisyatibang ito ay nagbibigay diin sa matinding hangad ng tao na makalaya mula sa pisikal na pagdurusa at sa limitasyon ng mga sistema ng tao upang magbigay ng ganap na kagalingan. Habang ang medisina ay sumusubok na bawasan ang mga sintomas, ang tekstong nasa harap natin ay nagbubunyag ng mas dakilang otoridad na humahawak hindi lamang sa katawan, kundi sa mismong layunin ng ating pag-iral or existence. Sa 14 hanggang 15, ang ating Panginoon Kristo ay pumasok sa isang pribadong tahanan. Mula doon sa pampublikong pagtuturo, siya ay lumipat sa isang personal encounter. Ang kanyang paghipo dito ay direkta, intentional, at may madali ang epekto, na kung saan binaliktad niya ang kalagayan noong matandang babae, mula sa pagiging helpless tungo sa pagiging mapaglingkod. Yan po ay nagbibigay sa atin ng isang theological significance, na yung pagpapagaling ay nagpapakita ng soberanong biyaya ng Diyos, kung saan ang kagalingan ay hindi pinaghihirapan, kundi sinisimulan ng presensya ng ating Panginoong Hesukristo. At yan din naman ay nagtuturo na pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus. Siya ang Panginoon na nagtataglay ng kapangyarihang nagbibigay buhay, na nagpapakita ng kanyang makalangit na pagkakakilanlan or identity sa pagitan ng kanyang pagbaliktad sa curse or sumpa ng sakit. Pero meron lamang po tayong ilang lilinawin dyan tungkol sa healing or pagpapagaling.
Ang pisikal na kagalingan ay laging pangunahing basihan ng, sabihin natin, ay pagsang-ayon or approval ng ating Panginoong Diyos. Ipinapakita ng Biblia na ang mga tapat na mananampalataya ay maaaring magdusa. At yung healing or kagalingan ay napapailalim sa soberanong kalooban ng Diyos. Merong maling pag-aakala na maaari daw nating utusan ng Diyos na pagalingin tayo base sa ating sariling pananampalataya. Pero, ipinapakita ng Biblia na ang kagalingan ay regalo ng Diyos. Ito ay regalo ng biyaya ng Diyos. Hindi ito isang transaksyong kontrolado natin. Kaya nga, mga kapatid, tayo ay pinag-iingat sa pag-iisip na ang kapangyarihan ng Diyos, kung ito man ay naranasan mo, ay para sa iyong pansariling comfort or kaginawahan, habang binabaliwala mo naman ang tawag na maglingkod sa Kanya gamit ang buhay na Kanyang ni-restore. Beware of treating the power of God for personal comfort while ignoring the call to serve Him with the life He has restored. At base dyan ay hahango tayo ng isang message statement. Pinagagaling ni Kristo ang mahina upang bigyan sila ng biyaya, upang maglingkod sila sa Kanya sa bawat dako. Christ heals the weak to give them grace so they may serve Him in every place. Mga kapatid, ang tunay na kagalingan ay hindi end of itself. No? End of itself, hindi po. Hindi ito yung dulo, hindi ito yung hangganan. Kundi, ito ay isang pagpanumbalik o restoration sa isang tao para matupad nila ng tama ang kanilang tungkulin na parangalan ang tagapagligtas. Kaya nga, meron tayong maaring itanong tungkol sa bagay na ito. Bakit nga ba nagbibigay ng pagpanumbalik ang hari? Hari na nga siya. Why does he need someone or people to be restored? Why does the king provide restoration? And what is the proper reaction? Ano ba yung tamang tugon natin dito? So, dalawa po yung ibinibigay sa ating sagot. Una, upang ipakita ang kanyang soberanong kapangyarihan sa ating mga limitasyon. At pangalawa, upang palakasin ang ating buhay para sa aktibong paglilingkod. To manifest His sovereign power over our limitations and to empower our lives for active service. Ang pagkakita ni Jesus sa sakit at ang pagkilos niya nang hindi hinihiling, wala namang naglapit sa Kanya para itigawin, ay nagpapakita na ang Kanyang soberanong plano ay kasama ang pisikal na kalagayan ng Kanyang mga tao o ng Kanyang bayan para sa Kanyang kaluwalhatian. Balikan natin yung ating text. Wala kang mababasa dyan na may nakiusap sa Kanya. Ang sabi dito sa verse 14, when Jesus arrived at Peter's house, Peter's mother-in-law was sick in bed with a high fever. But when Jesus touched her hand, the fever left her.
Then she got up and prepared a meal for him. Hindi natin mababasa na nakiusap si Pedro, kagaya ng senturyon, para sa kanyang biyanan. Hindi naman nangangahulugan na ayaw ni Pedro na gumaling ang kanyang biyanan. Kagaya ng ilang mga tao na wala silang pagkakasundo ng kanilang biyanan. Wala namang ganon. Naniniwala ako na walang ganon. Pero tingnan natin, doon sa sabihin nating cultural and biblical and sociological background nung panahon na yon. Sapagkat sa kultura nila, alam natin na primitive, wala pang mga modernong mga kagamutan or mga pasilidad, yung lagnat, grabe na sa kanila yan. Tunay na ito ay nakapanghihina sa kanila. Kaya yung, kumbaga, para sa kanila, yung sa atin, simpleng lagnat lang, sa kanila, matindi na po yun. Kaya yung pagpasok ng ating Panginoon Hesus doon sa bahay at yung paghawak po niya sa isang babae, yan po ay paglabag sa pamantayang panlipunan na hindi pwedeng hihipuin ng isang lalaki ang isang babae na hindi naman niya kaano-ano. Na nagpapakita na ang kanyang habag ay higit sa mga hadlang na gawa ng tao. Ngayon, bilang paglilinaw po nito, ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Hesus na ang kanyang pag-ibig ay hindi nalilimitahan ng pagkiling ng tao o ng mga strukturang panlipunan. Sinasadya niyang lampasan ang mga hangganang itinakda ng kultura at tradisyon para maabot ang mga nangangailangan, na nagpapatunay na ang kanyang habag ay soberano at sumasaklaw sa lahat. Ngayon, sa ating panahon, madalas nating iniisip na ang ating mga paghihirap ay nakatago. Pero, ang ating Panginoon sa Kristo ay naroon sa panahon na yun, sa ating mga pribadong sandali ng ating kahinahan. Kaya yun po yung ating dapat na matandaan. At ito po yung nais kong iparating sa inyo. Ipinapakita ng Panginoon ang kanyang pagkalinga sa makalangit na paraan upang gawing maliwanag ang ating dilim sa isang bagong araw. The Lord shows His care in a divine way to turn our gloom to a brand new day. Ang Diyos ay kumikilos hindi dahil sa ito ay ating karapatan, kundi dahil sa kanyang hangad na ipakita ang kanyang paghahari sa kahinaan ng buhay ng tao. Alam ba ninyo, yung ginamit sa Grego na lagnat or fever, yan po ay pyrexia, nakalagay dyan. Pyrexia. Na ito po ay tumutukoy sa apoy na nagpapakita ng tindi ng paikibaka na hinarap ng babae hanggang sa hawakan ng ating Panginoon Kristo. Yung paghawak ng Panginoon Kristo, yun ang pamamagitan niya sa sakit na iyon. At yan ay merong gustong iparating sa atin yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Para ipakilala kung sino siya. Sapagkat sinasabi sa atin sa Salmo 103, versikulo 3, ang ganito, tungkol sa ating Diyos. Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases. Ang Diyos na nagpapatawad ng lahat ng iyong mga kasamaan, hindi po huminto doon. Na nagpapagaling ng lahat ng iyong mga karamdaman. Kaya nga, pinapatunayan ng verse na ito na ang Diyos, ang source, siya ang pinagmumulan
ng espiritual na kapatawaran at pisikal na pagpapanumbalik. Holistic ika nga sa terminong pangtao. Bilang ilustrasyon, isang master electrician, siya ay nagkukumpuni ng isang masalimuot na wiring system na sira na sa loob ng maraming panahon. So hindi lamang para ayusin ang mga ilaw, kundi para matiyak na ang bahay ay gumagana ayon doon sa nilalayon nitong disenyo. Ano po ang implikasyon nito sa atin? Inaayos ng ating Panginoong Jesucristo ang ating sirang kalagayan upang tayo, ng mga tao, ay gumana ayon sa purpose o nilayon para sa atin. At ito ay para sa kanyang kaluwalhatian. It is for the glory of our Lord, of our God. Bilang pagbalik tanaw, yung pagpagaling doon sa taong may ketong sa Matthew 8, 1-4 ay nagpapakita ng parehong soberanong paghawak na umaabot sa mga itinaboy ng society. May indikasyon po ito. Alam po ba ninyo na yung ketong, delikado po yun, talagang nakakahawa yun. Kaya nga ina-isolate sila, hindi hinahawakan. Pero meron niyang spiritual na significance. Na ang ketong ay lumalarawan, yan ay sakit, lumalarawan sa kasalanan. Na sa paghipon ng ating Panginoon Kristo, kinuha niya ang ating mga kasalanan. Ito ay tumpak na sumasalamin doon sa binasa kanina sa Isaiah chapter 53 na patungkol o propesiya sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ni John Calvin, by Jesus' touch, He declares that He is the source of health. Ang Diyos ay hindi nanatiling malayo, parang tagamasid lang, hindi po. Siya ay direktang nakikialam sa pagdurusa ng tao. Sa pamagitan ng kanyang paghipo, binabawi niya ang kanyang nilalang, ang kanyang creation. At ipinapakita ang kanyang soberanya para ibalik ang lahat ng bagay mula sa corruption or pagkabulok tungo sa kanilang orihinal at perpektong kalagayan. Kaya merong ibinibigay sa atin na direktang hamon. Kinikilala mo ba na ang iyong lakas ay isang regalo mula sa hari? Do you acknowledge that your strength is a gift from the King? Maaring may iba-iba tayong sagot dyan. Pero nais ko sabihin sa inyo na ito ay kapag ang sagot mo ay oo, ito ay pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba, ang kinakailangang kondisyon para maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi may tao, pwedeng ganito sagot niya. Ako, nagre-rely ako doon sa mga sarili kong resources. Pero kapatid, kung may ganyang karing sagot, tandaan mo, ang iyong resources, yan ay may hangganan. Pero, ang biyaya ng ating Panginoon, yan ay eternal. Kaya, yung pangtaong pagkapagod, yan po ay naghahayag ng pangailangan para sa isang divine sustainability.
Meron naman po pwedeng niyang sagot, I feel neglected doon sa aking mga illness. Diba? Pag may sakit, parang siya ay napabayaan ng Panginoon. Diba? Pero, ang pagdurusa po, hindi po yan katibayan ng ikaw ay iniwan o ikaw ay pinabayaan. Sa halip, ito po ay isang invitasyon, isang paanyaya sa mas malalim na pakikipagtagpo sa Diyos. Bigyan ko sa inyo example, ang isang ina ng tahanan na siya po ay nag-struggle sa isang chronic health issues. Pero, dahil po sa kanyang pagkarinig sa mga salita ng Diyos, kagaya po nito, siya po ay nakasumpong ng kapayapaan sa pamagitan ng panalangin. Kaya dapat lamang na magtiwala tayo doon sa soberanyang timing ng ating Panginoong Diyos. Ang pagtitiwala sa panahon ng Diyos, sa kanyang soberanong panahon, ito po ay nangangahulugan ng pag-acknowledge na siya po ang umahawak sa ultimate calendar para sa buhay ng tao. So, pinipigilan ng reaksyon ito na mauwi sa kapaitan ang naantala nating pag-asa. Kaya sa pagitan po ng ating pag-angkla or pag-anchor ng kapayapaan doon sa timing ng Diyos o sa kanyang panahon, ito po ay makabubuti sa atin sapagkat nakatagpo tayo ng katatagan ng ating pananampalataya. Sabi po dyan, faith is when we remain steadfast while waiting for what God knows we need. Tingnan mo doon sa biyena ni Pedro. Walang namanhikan sa Panginoon, hindi namanhikan si Pedro, hindi namanhikan yung biyanan ni Pedro. Pero ito'y inisyatibo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito'y nagpapatunay na ang ating Diyos, nalalaman niya ang ating pangailangan. Noong 2024, isang devoted na volunteer doon sa rehiyon ng Bicol, ang biglang natigil yung kanyang pisikal na kakayahan dahil sa kanyang malalang kondisyong pangkalusugan, nagdulot sa kanya na manatili sa higaan sa loob ng ilang linggo. Pero sa kabila ng hindi na makagawa ng karaniwang gawain sa labas, hindi po huminto ang volunteer na ito sa kanyang ministry. Alam niyo ba ginawa niya? Ang ginawa niya, kinuha niya ang kanyang cellphone bilang kasangkapan para sa pagdidisciple. Sa pamagitan ng paggabay sa mga kabataan, ito ay ginawa niya sa mga tawag at mga calls at mga messages. So, ang kwentong ito ay nagpapakita na ang halaga ng volunteer sa kaharian ng Diyos ay hindi nakadepende sa pisikal na lakas ng volunteer, kundi sa kahandaan ng volunteer na magamit ng Diyos. Kaya nga, ang implikasyon nito ay ganito. Yung buhay ng volunteer, yan ay nagpapakita na ang pisikal na limitasyon ay hindi katumbas ng spiritual na kawalang kilos. Ang layunin ng Diyos ay kadalasang hinuhubog mismo sa loob ng ating mga kahinaan. Kapag humihina ang katawan, ang misyon, kung nakaugat sa Diyos, ay nagpapatuloy. Dahil ang kapangyarihan ng Diyos, hindi ang stamina ng tao ang nagpapagana sa gawain. Kaya nga, masasabi natin na
God sustains a person so that the person may continue to fulfill the purposes God has ordained for that person. So hindi lamang tayo pinapanatili ng Diyos upang mabuhay sa gitna ng ating sakit. Pinapanatili niya ang tao upang may pagpatuloy ang mga layunin na itinakda niya para sa tao. Ano man ang pisikal na kalagayan. Yan yung inihatid sa atin na pansinin mo doon sa talata, hindi ba matapos gumaling yung babae, siya ay kagyat na naglingkod. Meron niyang ibinibigay sa ating ilang mga practical applications. Una, practice gratitude for current health. Magsanay kang magpasalamat sa kalusugan mo ngayon. I-consider mo na ang bawat hininga mo ay isang regalo ng Diyos. Kahalagahan mo ang kasalukuyang kapasidad mo na nanatili sa halip na mag-focus ka sa kung ano ang nawala sa iyo. Pangalawa, seek God in times of weakness. Ituring mo ang mga sandali ng pisikal na limitasyon bilang pagkakataon upang umasa sa banal na biyaya at kilalanin na ang kahinaan ng tao ang nagbibigay ng espasyo para mahayag ang lakas ng ating Diyos. Kaya ito ang apila sa atin. Hayaan mong hawakan ng hari ang iyong buhay ngayon. Let the King touch your life today. Of course, I'm speaking metaphorically. So, natalakay natin mga kapatid, ang dalawang talata, ang verses 14 at 15. Actually, yan po yung sinabi sa akin ni Pastor Bien na maging paksain. Pero nung isang gabi, kasama si Mark, ay nasabi niya sa akin na ito ay isang konteksto pala. Kaya sa konteksto na yon, nagtatapos ito hanggang verse 17. Kaya hayaan niyo po ako na ituloy ito, yung verse 16 hanggang 17. Na dito, sa 16 hanggang 17 na binasa natin sa atin, ay nagbubusod ito ng panibagong katanungan. At ito po iyon. Why does the king provide restoration? And what is the proper reaction? So, ang sagot natin kanina, to manifest His sovereign power over our limitations. At yung pangalo pala na hindi ko natalakay sa inyo ay ito. To empower our lives for active service. Pero ito ay napahagingan ko na doon sa pagtalakay na iyon. Kaya magkaroon lang tayo ng kaunting rebisa doon sa pangalawang sagot na iyon. Bago tayo tutungo doon sa 16 hanggang 17. Yun pong gawain ng mga babae nung panahon na yan ay napaka-crucial. At ang kanilang gawain ay dinidefine
bilang isang domestic service. Kaya, yung kanyang immediate response ay nagsisignify ng isang complete restoration doon sa kanyang lugar, sa tahanan, at sa kanyang komunidad. So, ang relevance na sa ating panahon ay ito. When God intervenes in a life, whether through physical healing, mental restoration, or emotional breakthrough, the evidence of that grace is not merely feeling better, but the resumption of one's purpose. Yan. So, iniwan sa atin ng ganito. The life Jesus saved is yours to hold, to serve Him well until you're old. Ang buhay na kanyang isinalba sa iyo ay para ingatan, para maglingkod ng tapat hanggang sa katandaan. Mga kapatid, ang ating mga buhay ay testimonya or patotoo sa gawaing pagliligtas ng ating Panginoon. At ang gawaing iyon ay nangangailangan ng tugon. Ano po yung tugon? Patuloy na paglilingkod. Nagpapatuloy na paglilingkod. Ang ginamit doon na at pinaglingkuran niya sila. So, naglingkod yung biyanan. At ang ginamit na Greek word ay diakonei. Okay? Diakonei. Yung Greek word na yan, ng paglilingkod, ay nagpapahiwatig ng isang patuloy at nakagawiang pagkilos. Na nagpapakita na ang kanyang paglilingkod ay hindi isang beses lang nakilos, kundi isang pagbabago sa pamumuhay. It is a person entire lifestyle. Kaya ito ay umaayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12:1. At ang sabi diyan, ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang buhay na hain. And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ang ating pisikal na buhay, ang pangunahing kagamitan na ginagamit natin para maglingkod sa Diyos. Matapos niya tayong hawakan. Parang halimbawa, ganito, no? Merong isang musician na ang kanyang instrument ay nasira. Kaya, dinala niya ito sa isang master craftsman. Kaya nung ito ay maayos, yung pong instrumento na yun ay agad niya itong ginamit at pinatugtog. Ganyan po, inilalarawan ang ating mga pagkagalingan. Nasira tayo, pero once na tayo ay gumaling, tayo gagamitin ng manunugtog, walang iba kundi ating Panginoon Jesucristo, gagamitin niya tayo para sa kung saan tayo nauukol. Okay? Gaya rin yan ni Pedro. Tingnan mo yung radical na pagbabago kay Pedro. Mula sa isang pangkaraniwang mangisda, sa ay ginamit na kahanga-hanga ng Panginoon sa ministeryo ng pagsulong ng kanyang kaharian sa pagitan ng pagpalaganap
ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya masasabing tayo ay craftsmanship ng ating Panginoon. Sabi nga ng isang kilalang theologian na si Charles Spurgeon, if you are not serving the Lord, you have forgotten the price of your salvation. Na tinuturo sa atin na ang paglilingkod ay ang natural na resulta ng isang puso na nakakaunawa sa ilalim ng biyayang natanggap. Kaya ang tanong sa atin, are you living your life as a service to the King? Maaring may magsabi na medyo masyado akong busy. Pero kapatid, ang paglilingkod ay hindi tungkol sa magdadagdag tayo ng oras dahil kulang ng oras natin. Kundi ito'y tungkol sa espiritu ng iyong pang-araw-araw na gawain. Hindi kailangan ng dagdag na oras sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan natin ng quality time sa ating Panginoon. Just a matter of arranging your schedule. Time management, ika nga. Maaari naman magsabi, hindi ko naman alam paano ba maglingkod. Magsimula ka sa pamagitan ng pagkilala sa kanyang pagka-Panginoon. At yan, ang pagka-Panginoon ng ating Panginoong Diyos, yan ay mahayag kahit doon sa maliit na gawain sa loob ng iyong araw. Halimbawa, minsan, sinabi sa letter ng apostol na maglingkod kayo sa inyong mga amo ng kalidad na parang ang Panginoong Jesucristo ang pinaglilingkuran ninyo. Kaya nga, kahit ang amo mo mabagsik, masungit, paglingkuran mo pa rin, hindi para sa Kanya. Hindi dahil takot ka sa Kanya. Kundi kinikilala mo na ang paglilingkod na ito ay para sa Panginoon. So marami tayong mga halimbawa na makikita sa isang larawan dyan ay may teacher na siya ay nung siya ay magretiro, so ang ginawa niya, dahil nandun pa naman yung kakayahan niya magturo, doon sa kanyang vicinity, inimbitahan niya mga bata, nag-tutor siya, ginagawa niya ito ng libre. Halimbawa naman din, isang entrepreneur mula sa Quezon City ay nag-donate siya ng portion ng kanyang profit sa community kitchen na nagde-demonstrate ng isang puso ng paglilingkod matapos na makarecover siya sa kanyang severe personal crisis. Kaya, yan ay may mga practical na aplikasyon na itinuturo sa atin. Tinuturo sa atin na dedicate your work to the Lord. Maghanap ka ng mga pagkakataon para tumulong sa mga nangailangan. At itong gawain nito ay ituring mo na pagsamba sa Diyos. Sapagkat ito'y naghahayag ng biyayang iyong natanggap. Kaya look for opportunities to help those in need. Kaya ito ang tanong sa atin. Will you use your restored strength for His kingdom today? Ang paghawak ni Kristo ay kapwa nakapagpapagaling. Nagamot para sa ating kahinaan at makapangyarihang mitsa para isang buhay ng paglilingkod. Tayo ay ni-restore
hindi para manatiling walang ginagawa, kundi para maglingkod sa Kanya, para sa Kanya, na bumaba upang i-hold, ayusin ang ating brokenness, ang ating pagkasira. Ito ang iniwan sa atin, give your heart to the King today and serve Him in your own way. Yang tugmang iyan, mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin na ang devotion sa ating Panginoon ay personal, active, and immediate. Na nagpo-focus doon sa simplicity ng Christian response sa grace ng Panginoon. Muli, ating balikan yung 16 hanggang 17. Nang sumapit ang gabi, dinala nila sa Kanya ang maraming taong inaalihan ng mga demonyo. At pinalayas niya ang mga espiritu sa pamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pagitan ng propetang si Isaias. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at dinala ang ating mga karamdaman. Ano po yung purpose ito? Para ipakita na ang ating Panginoong Hesus ang makapangyarihang manggagamot at ang kapalit na nagdadala ng pasan ng sangkatauhan. Ngayon mga kapatid, ang healing na nakita natin sa Mateo, hindi po lamang ito pansamantalang kaginawahan, kundi ito ay isang tanda ng pagpasimula ng kaharian ng Diyos. So, ang kaharian ng Diyos, the kingdom of God, the kingdom of heaven, nagsimula na po yan. Nagkaroon na ng inaugurasyon noon sa pagministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Sa mga iba, naghihintay pa sila ng kingdom of God. Pero sa atin, nagsimula na ang kingdom of God. Yan po itong, malalim na teolohiya ito na nagdi-divide sa mga Kristiyano. Na tumutukoy sa sukdulang pag-aalis ng sumpa ng kasalanan at nangyari yan doon sa krus. Itinuturo din ito na ang ating Panginoong Hesus bilang siya yung tunay na Israelite at siya yung sinasabi sa Isaiah 53 na the suffering servant. Na naranasan ang ating mga kahinaan para isatisfy o bigyang kasiyahan yung divine justice na pinatutunayan ng atonement. So ito, narinig niyo na yung atonement, ibig sabihin, siya ay naging pambayad sala. Kaya nga may ilang mga maling pag-aakala na iniisip ng iba na yung physical healing ay laging garantisado para sa bawat mananampalataya ngayon. Hindi po. Itinuturo sa atin ng Biblia na bagamat nagpapagaling ang Diyos, yung full restoration ng ating mga katawan, yan po ay naghihintay sa ating resurrection. Sa pagkabuhay na magmuli. So, physical healing is always guaranteed for every believer now. Mali po yan. Okay? At ganun din, meron pang isa na maling pagkakaalam na yung, di ba, yung nagde-declare sila na in the name of Jesus, di ba? I declare, I cast out the spirit of disease, of illnesses. Ewan ko, narinig ninyo yun, napapanood, or pinanggalingan ninyo. Mahirap po yun. Nagbibigay yun ng false hope. Paano kung hindi gumaling?
Diba? Ah, either na sasabihin natin, yung pastor na yun, wala sa kanya ang Diyos. Or, sasabihin naman sa ng pastor bilang tugon, mahina kasi ang pananampalataya mo. Diba? Nagsisihan po. Pero, tandaan natin, yung atonement, hindi siya nagko-cover ng physical health, kundi yun po ay yung kagalingan na naranasan natin, yan po yung token ng mangyayari sa future. Naalisin niya ang lahat ng mga karamdaman natin. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag mong ituring ang hari bilang isang simpleng vending machine para sa iyong mga physical na nais. Ito po yung message statement natin para sa verses 16 hanggang 17. The Son of God took on our pain to wash away the sins that caused the stain. Ang gawa po ng ating Panginoon Kristo ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa atin na gumaan ang pakiramdam ngayon. Ito ay tungkol sa paglutas sa ugat na problema ng sangkatauhan. Alin po iyon? Alin yung problema ng sangkatauhan? Walang iba, mga kapatid, kundi ang kasalanan. At yun ay nilutas ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng kanyang sariling pagdurusa. Kaya nga, may tatanong natin, siya ang ating manggagamot, Panginoon Kristo. Bakit kinakailangan niyang siya ay ang nagdurusa? Why did the healer have to become the sufferer? First is, para tuparin ang mga hinihingi or kinakailangan ng batas. To demonstrate, nakalagay dyan pala, to demonstrate His authority over the power of death, and secondly, to fulfill the requirements of the law for our health. Yan po yung dalawang sagot dyan. Merong talatang ibinigay sa atin, yan ay nasa Luke. Although meron yan sa Matthew at saka sa Mark, pero gusto kong gamitin itong sa Luke 11, na ang sabi dyan, ang Panginoong Kristo po nagsasalita dyan. Ang sabi niya, when a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are safe. But when one stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil. Alam niyo po ba kung sino tinutukoy dyan na strong man? Sino po? Hindi niya alam. Ang tinutukoy na strong man dyan, walang iba si Satanas. Strong man, Satanas. May kapangyarihan siya dati sa atin. At hanggang ngayon, sa ibang mga tao na wala pa sa ating Panginoong Kristo. Pero, sa strong man, may mas malakas sa kanya. Yung sinasabi, but when one stronger than he. Yung stronger, yun po ang ating Panginoong Kristo. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Pinalayas niya ang mga demonyo, di ba? Sa pamagitan ng kanyang salita. Na nagpapakita na siya ang mas malakas na lalaki na pumapasok sa bahay ng kaaway. Sapagkat ang lupa ay naging domain ni Satanas. Nung ito ay ibigay ni Adam and Eve doon sa Garden of Eden. Kaya, ito po yung sagot sa katanungan,
na bakit merong kasamaan na umiiral sa mundo. Hindi ito alam ng ibang mga tao, ang katotohanan na ito. Kaya nagkaroon sila ng maling konklusyon. Iniisip nila, walang Diyos. Bakit? Kung may Diyos, di sana walang kasamaan. Bakit tumiiral ang kasamaan? Ngayon, alam nating malinaw kung bakit umiiral ang kasamaan. Ito ay sa kagagawan ng ating mga ninuno. Kaya nagagawa nila na makapaminsala sa sangkatauhan. You see? Kaya kung wala ka sa ating Panginoon Kristo, patuloy kang magiging biktima ng dyablo, ng mga demonyo. Kaawa-awa ang kalagayan ng mga tao na wala pa sa ating Panginoong Kristo. Kaya ito yung isang katotohanan na itinuturo sa atin. Christ's power is great and His word is true to make all things new. Hindi po nakipag-wrestling, hindi po nakipagbuno ang ating Panginoon Jesus laban sa kadiliman. Inuutusan niya itong umalis. Diba doon sa maraming pinalayas sa katawan ng tao. Kaya po ang mga demonyo, hindi po yan mga gumagala-gala lang. Marami pong demonyo nasa katawan ng mga tao. Nakakalungkot. Minsan nga nasa church pa eh. Kailangan palang ma-deliver, kailangan i-exorcise. Kaya wag po kayong masiraan ng loob. Kapag may kasama kayo na nakakapagpabigat ng inyong kalooban, baka poses po yun. Kailangan palayasin yung demonyo. Wala pa ang ating Panginoon Kristo sa kanyang buhay. Alam nyo ba, yung exorcism, nung panahon po yan ng early church, yan po ay closely tied sa authority ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Sa halip ng mga elaborate rituals. Kasi, kaya ako nababanggit ito, sa ating panahon kasi, rituals yung exorcism eh. Lalo na kung galing ka sa Katoliko, may mga pari nakaasan dyan para magpalayas ng demonyo at napakarami nilang mga ginagamit na kung ano-ano. Ay mga, kumbaga programa para gawin iyon. Pero, nung unang panahon, ay sapat na ang otoridad. Pag sinabi kasing name is authority, power, and the person himself. No? The name signifies the person. Kaya pag sinabing in the name of the Lord Jesus Christ, tatlo yung tinutuko dyan, His power, His authority, and His person. Kaya siya mismo, in the name of Jesus. Sabi, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, palalayasin mo ang demonyo. Alalahanan natin na kapag tayo nakatayo sa pananampalataya, tayo ay nakatayo sa ilalim ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At ang pangalang iyon lamang ang nagpapanginig sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Kaya, kung wala ka pa sa Panginoon Kristo, manalangin ka na ikaw ay mapasok sa pagkakandili niya, mapaloob sa Kanya. Kasi yung nga sa mga feeling na nasa Panginoon Kristo na, ang lakas ng loob, di ba? Nagpalayas ng demonyo. Pero sabi ng demonyo, si Pablo, kilala ko, si Kristo, kilala ko. Pero kayo, sino kayo? Di ba? Hindi kinikilala ng mga demonyo, yung mga wala kay Kristo. Ikaw ang pagbabalingan ng mga ito. Kaya delikado. Ang sabi sa atin sa Hebreo 2:14,
At yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo, naging tao rin si Jesus upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Maraming tayong makikita diyang mga puntos at yung iba dyan ay may kanyang sariling pangaral, kagaya ng sinabi dyan, naging tao si Jesus. So it means to say, may implikasyon na hindi po siya talaga tao, kundi kinuha niya ang nature ng tao. Nagkaroon siya ng dual nature, pero siya po ay Diyos, Diyos na makapangyarihan. Kaya naman siya ay maasahan sa lahat ng bagay. Lalo tigit, pag kumumpronta ka sa kaaway. Ang Panginoong Yesus, hindi po siya nanatiling sa malayo para pagmasdan yung struggle natin, yung ating warfare. Siya po ay nakibahagi sa ating pagkatao sa pamagitan ng kanyang laman at dugo mismo. Kinuha niya ang ating mga limitasyon ng ating kalikasan. Hindi para matalo, kundi para harapin ang kaaway sa sarili nitong teritoryo. At ginawa niya ito ng may katagumpayan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan, binali niya ang kapit ng dyablo na dating humahawak sa sangkatauhan sa takot sa kamatayan. Hindi na tayo tinutukoy ng ating pagiging mortal o ng ating pagkaalipin sa kasalanan dahil ang isa, ang Panginoong Kristo, na mas dakila, mas malakas, o pinakamalakas sa lahat, ay dinurog na ang kapangyarihan ng libingan. Kaya kinukumpirma ng talatang ito na si Jesus ay naging tao upang putulin ang kapit ng kaaway, na iniugnay ang kanyang tagumpay laban sa mga demonyo sa kanyang darating na tagumpay laban sa kamatayan mismo. Ang Panginoon Kristo, sa kanyang, nung una siyang dumating dito sa lupa to fulfill His mission, yun po ay partial lamang. Unang bahagi. Kaya nga muli siyang babalik para buuin na at makilala ng lahat kung sino ba talaga siya. Bilang isang ilustrasyon, yung isang mabigat na angkla, yan ay pumipigil sa isang barko na gumalaw sa kabila ng lakas ng makina nito. Pero sa metaphor lang po yan, ano? Si Jesus ang siyang puputol sa kadena upang ang barko ay makapaglayag sa kalaunan. Kasi ang barko, mga kapatid, yan ang kumakatawan sa buhay natin. Meron tayong sariling engine or kakayahan at pangarap na umabante. Pero merong mabigat na angkla o kadena. Ano po ang sinisignify nito? Yun po yung kasalanan. Ang mga kasalanan, takot o mga spiritual na tanikala na pumipigil sa atin na maging malaya. Kahit gaano kalakas ang ating pagsisikap, hindi tayo makakaabante kung tayo ay nakagapos. Kaya ang pagputol ni Jesus sa kadena ay nangangahulugang siya lamang ang may otoridad na pumuputol sa mga tanikalang iyon. Hindi natin kayang putulin ang kadenang ito sa sarili nating lakas. Kailangan natin ang kanyang kapangyarihan para mapalaya tayo mula sa pagkakagapos. Yung sinasabi diyang makapaglayag, yan po ay kapag naputol na ni Jesus ang kadena, doon pa lamang tayo tunay na makauusad at makapupunta sa destinasyong nais ng Diyos para sa atin. So bilang halimbawa po, ang pangyayari, doon din mismo, ang Panginoon Kristo, nagpunta siya sa Gadara. At doon ay may pinalayasan, tinatawag nating Gerasene demoniac. Yun ang naging parang identity ng tao na inaalihan ng mga demonyo. Siya po ay napalaya ng ating Panginoon Kristo, na nagpapakita na walang pagkaalipin ang masasabing sobrang lakas para sa ating Savior.
So isipin ninyo, yung kalagayang nakagapos sa kadiliman. Nahiwalay sa lahat. Nakatira siya sa mga libingan. Hindi siya kayang tulungan ng mga tao. Pero sa isang tagpo lamang kasama ang ating Panginoong Hesus, ang buong realidad ay hindi lamang pisikal na pinalaya. Siya ay ibinalik sa kanyang katinuan. Kaya nga, ito ay nagtuturo sa atin na gaano man kalalim, kadilim o katagal ang pagkakagapos sa iyong buhay, hindi ito kailanman magiging mas malakas sa otoridad ng tagapagligtas na nagpapalaya sa lalaking taga-Gerasa or Gadara. Mamaya na lang hapon na. Bukas na lang ng gabi. Hindi po kayong kinakausap ko. Nagtawag kasi yung ano eh. Ano ba naman ito? Nagtawag yung courier eh. Muli si Charles Spurgeon ay nag-iwan sa atin ng ganito. Christ is the master of all our enemies. Kaya, ang ating Panginoong Hesus ang may hawak ng kataas-taasang otoridad. Sa makatuwid, walang demonyo o kapangyarihan ang makatatayo laban sa mga mananampalataya na nasa loob niya. Kaya ito ang iniiwan sa atin. Will you trust His word over your current fears? Maaari sabihin mo na masyado akong mahina para maniwala dyan. Pero kapatid, sinasabi ko sa inyo, ang lakas ng Panginoon ay nagiging sakdal sa iyong kahinaan. Yan ay sinabi niya, maging kay Pablo. Kaya, maaari naman sasabihin mo, yung sitwasyon ko parang wala ng pag-asa, ika nga, hopeless na. Pero tandaan mo kapatid, ang kadiliman ay hindi kapantay ng kanyang liwanag. Pag dumating ang liwanag, tanggal ang kadiliman. Kaya ito yung iniiwan sa atin, as by practical applications, read the Bible daily. Sapagkat ito yung sandata mo. Ito yung iyong ika nga espada, spiritual na espada. And pray for those in bondage. Alam ko, meron kayong mga kilala ng ganyan. Sila ay nasa pagkakagapos pa rin ni Satanas. Ipanalangin natin sila. Ang ating buhay ay dapat maging malinis sa harapan ng Diyos para hindi tayo magbigay ng anumang pagkataon or foothold sa kaaway. Alam niyo, napakaraming foothold. Baka hindi nyo na pag-aaralan pa yan sa mga hindi pa nakapag-aral yan. Ano man ang mga gawain, panoorin na may kinalaman sa dyablo, ito po ay nagiging foothold niya. At kung tayo man ay dumaranas ng sakit, huwag tayong mawala ng pag-asa. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya yung nagpapasan o nagpasan ng ating mga sakit at siyang may kapangyarihang magpagaling at magpalaya. Meron tayong battles pero sabi sa atin, surrender your battles to the one who has already won. Surrender natin sa ating Panginoong Hesus. Madalas nating pasan ang bigat ng ating mga alalahanin na para bang ang resulta ay nakadepende lamang sa sarili nating lakas. Pero tumingin ka sa krus at doon sa entitum, sa walang lamang libingan. Ang tagumpay ay matagal nang nakamit. Ang pagsuko ng iyong mga laban ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay tanda ng pagtitiwala. Ito ay pakilala na ang Panginoong Hesus na tumalo sa kamatayan mismo ay higit na may kakayahang humawak sa mga takot na kasalukuyang pumipigil sa iyo. So, bakit ka palalaban sa sarili mong kapangyarihan kung ang Panginoon ng lahat ay nanalo na sa digmaan? So,
Yan po ang tinuro sa atin doon sa to demonstrate His authority over the power of death, and secondly, to fulfill the requirements of the law for our breath. Sa Isaiah 53:4, ito'y patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, at ang sabi diyan ay dinala niya ang ating mga kapigatian. He had borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. Sinasabi yan sa mga Hudyo, sapagkat sa atin, naintindihan na natin kung bakit niya ginawa yan. Anyway, sa bandang baba, ipinaliwanag naman din yung katotohanan. Kumbaga, sa mga tao, siguro sa mga hindi nakakaalam, narinig nila si Kristo, kilala nila yung kwento, napapanood, nababasa, pero hindi pa malinaw sa kanila yung katotohanan kung bakit ang ating Panginoon Kristo ay naghirap, nagpakasakit, at napako doon sa krus. Isa pang talata dyan, yung Isaiah 33 verse 24. Nang sabi dyan, and no inhabitant will say, I am sick, the people who dwell there will be forgiven their iniquity. So yan po yung naranasan sa pagministero ng ating Panginoon Kristo, and in the future, ay maranasan natin ito ng lubusan. Wala nang sakit. Ibig sabihin, yung palang kumisan yung sakit, mga kapatid, hindi naman palagi, ay nakaugnay sa kasalanan. Kasi bakit ba pumasok yung mga sakit, mga karamdaman? Dahil sa kasalanan ng ating mga magulang. Because of the fall. Okay? Yun po yung general na dahilan niyan. Kaya nagkakasakit ang tao. Kaya kung hindi nagkasala ang ating mga magulang, ay wala tayong karamdaman. Kundi puro kaginawahan lamang. Kaya masasabi natin, the ultimate illness is sin. Pero kasunod niyan is Christ is the only physician. Kaya sa isang mundong na humaling sa kalusugan at kagalingan, dapat nating tandaan na ang sukdulang sakit ay kasalanan at si Kristo lamang ang tanging manggagamot na makapagpapagaling sa kaluluwa. Kaya masasabi natin, Jesus bore the pain that was our due to make the broken heart feel new. Si Jesus po ang naging substitute natin. Siya yung ating naging kapalit. Na kinuha ang parusa ng ating kasalanan para tayo ay maibalik niya sa Diyos. Kaya nga nasabi ni John Calvin ang katotohanan ito. Christ took upon Himself the penalty of our sins to reconcile us to the Father. Kaya ang ating reconciliation, yan po ay binili sa mataas na halaga. Salvation is not free. Binayaran niya ng ating Panginoon Kristo. Na nagpapatunay na ang pag-ibig at justisya ng Diyos ay nagbigay kasiyahan sa sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga, etong iniiwan sa ating hamong tanong. Are you still carrying the burden of your own sin? Maaari sabihin mo, sinusubukan mo maging sapat na mabuti. Pero, sasabihin ko naman sa iyo, walang sino man ang good enough na mabuti para sa isang banal na Diyos. Maaaring isipin mo, palagay ko,
Hindi ako kayang patawarin ng Diyos. Matindi ang kasalanan ko. Ito naman ang sagot sa atin ng katotohanan na mabasa natin sa kasulatan. Ang dugo ng ating Panginoon Kristo ay sapat para sa lahat ng mananampalataya. Kaya nga ito ang iniwan sa ating aplikasyon. Repent of your sins. Talikuran mo ang mga bagay na nakaka-offend sa ating Panginoong Diyos. At magpahinga ka sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Itigil mo ang pagsubok na makuha ang bagay na ibinigay na niya. Ito po yung apela sa atin. Nasabi sa atin, come to the Savior who bore your disease and your sin. Tayo po ay tumayo at manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyong sovereign touch. Kinikilala po namin ang aming kalusugan at ang aming lakas ay mula sa iyo lamang. Nawa po ang aming buhay ay maging refleksyon ng inyong biyaya at naway maglingkod kami sa inyo ng buong puso. Nagpapasalamat po kami sa pagsugo sa inyong anak na Panginoon Kristo na aming tagapasan ng kabigatan at salamat po sa pagpapagaling sa aming mga espiritu at sa sukdulang pagbayad sala na ginawa doon po sa krus. Tulungan niyo po kami mamuhay sa kalayaan ng inyong katotohanan na nagpapahinga lamang sa natapos na gawa ng aming tagapagligtas. Nawa ipakita ng aming mga buhay ang inyong pag-ibig at otoridad sa isang nasirang mundo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, na natin nagsabi ng Amen.